Two-tiered wage system. Ang two-tiered wage system ay ang pinakabagong bright idea ng Administrasyong Aquino na nagtatakda ng floor wage at productivity wage para sa manggagawa sa iba't ibang industriya. Sa bagong eskemang ito ng pasahod, ang itinakdang floor wage ay mas mababang sahod para sa baguhan at low-skilled na manggagawa kumpara sa kasalukuyang minimum wage. Ang floor wage ay depende sa rehiyon, ngunit sa kabuuan, itinatakda ng Wage Order No. 15 ng Department of Labor and Employment o DOLE ang regional floor wage sa 255 pesos na may conditional temporary productivity allowance na 12 pesos and 50 cents. Ang productivity wage naman ay ibinabase sa kahusayan o kapakinabangan ng isang manggagawa. Mas magaling, mas mataas ang sahod. Ngunit lahat ng ito ay depende sa tingin ng kapitalista. Iniisa-isa ng rehimeng Aquino ang bawat rehiyon na magpatupad ng two-tiered wage system. Halos 30% ang makakaltas sa kasalukuyang sahod ng manggagawa. Kaya naman sa esensya, isa itong wage cut. Sa aktwal, pinapababa ng panibagong sistema ng pasahod ang nakukuha ng mga manggagawa. Mas pinalala pa ng sistemang ito ang kanilang kalagayan dahil sa halos 1,000 pisong daily cost of living. Imbis na tugunan ang panawagan ng mga manggagawa na itaas ang sahod ng 125 pesos, binawasan pa nito ang kanilang kinikita. Ano ba ang mabibili sa 200 pesos? Kanin at ulam sa karinderya na naghahalagang 50 pesos? Balikang sakay sa jeep na naghahalagang 20 pesos? Isang biyahe sa tricycle na halagang 20 pesos din? At 1 kilo ng bigas na 35 pesos lamang? Maraming bagay na kailangan sa araw-araw pero sa madaling salita, kulang. Ang sistemang ito ay pilit na itinutulak ng iba't ibang kapitalista at komprador upang makatipid ang kanilang mga kumpanya. Mas nakakaengganyo din sa dayuhang negosyo ang mas mababang halaga ng paggawa. Nagiging mas mahalaga pa ang kita ng mga dayuhan kumpara sa buhay ng manggagawang Pilipino. Ito ba ang aasahan ng kabataan pag naghahanap na sila ng trabaho? Binabaon ng wage cut na ito ang pangarap nating kabataan. Hindi na bago sa taong bayan ang ganitong klase ng pagsasamantala ng rehimeng Aquino. Sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng bilihin, Administrative Order No. 31, oil price hike, tuition increase, MRT at LRT fare hike. Samantalang, ang makabuluhang dagdag sahod ay pilit na isinasantabi. Kung gayon, makatwiran lamang na ipaglaban natin ang serbisyo, kabuhayan at kinabukasan ng kabataan at mamamayan. Nakamamatay ng sistemang ito at nagkakamali si Noynoy kung tingin niyang maluloko ang sikmura ng taong bayan. Kaya naman, ipanawagan natin na tutulan ng wage cut ni Aquino, ipaglaban ang makabuluhang dagdag sahod, disenteng kinabukasan para sa kabataan. Sa pakikipagtulungan ng Anak Bayan at Kabataan Party List.